wag na tayong maglukuhan, Mr. President. Kaya mo ilalagay si Boy Remulla dyan. So, protektado ka sa mga demanda even beyond your term. Si Boy Remulla walang kredibilidad. Tatay, di ko, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong puso ang kasama. Pero at least retired justice. Si Martires, retired na justice, di ba? O pa-retire pa lang, kinuha sa judiciary. Ibig sabihin, may judicial temperament, neutral, hindi politiko. Walang ombudsman na naging politiko. Pag inilagay mo dyan si Boying, unang-una, tao ng presidente, very obvious naman. Yes. Hindi naman may magkakaila ha. Huwag na tayong maglukuhan, Mr. President, ha. Sabi ni, ang hirap kay presidente pag nagsasalita, gano'n eh. Paano ko maniniwala dyan? Huwag na tayong maglukuhan, Mr. President. Kaya mo ilalagay si Boy Remulla dyan. So, protektado ka sa mga demanda even beyond your term. Pero more than that, bakit hindi pwede si Boying? Si Boying ay politiko. Ang tagal na niyang politiko. Meron niyang kapatid na nasa politics, may anak, may mga kamag-anak. Let's say, naging ombudsman siya, ang dinimanda mo ay si John Vic Remulla, di ba? At naabsuelto. Whether tama o mali yung ginawa mo kay John Vic, may duda. Dahil kapatid mo yun ang iniiwasan sa ombudsman. Dapat ang ombudsman isang taong mataas ang kredibilidad. Si Boying Remulla walang kredibilidad, face it or not. Alam niyo, ayoko sanang magsalita laban kay Boying kasi ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong doktor ay malapit na daw. Yung kanyang susunod na check-up kasi may sakit siya, malapit na yung check-up, ayoko na i-stress siya. Check-up lang, kayo naman Pero hindi pwedeng maiwasan na magsalita tayo sapagkat kapag yan ang nilagay ng Pangulo, ng Ombudsman, 7 taon, walang kredibilidad ang Ombudsman. I'm telling you, walang kredibilidad. Kaya Mr. President, umaapil naman kami sa inyo. Sa dami ng kapalapakang ginawa nyo, pati yung July 27 na linggo, ginawa nyong special non-working holiday. Wala naman talaga. Pihira naman Wala talagang pasok yun eh. Hindi balik nyo na lang ang pagkakamali nyo. Yung linggo, ginawa nyong holiday. Okay na, mapapalampasan namin yun. Pero wag ka sana kayong magkakamali na gawing ombudsman si Boying Remulla. Otherwise, you can flush your credibility down the drain. Attorney Topacio, di po ba kayo ngayon ang spokesperson ng PDP? Para lang po sa impeachment. Para sa Ang overall po, ang boss ko rito ay si Attorney Raul Lamlino. To be clear po, Opo. Para sa impeachment lang po. Opo. Thank you po, Attorney Topacio. And then ano po yung masasabi nyo na ilang araw po bago lumabas si Attorney Claire Castro kasi hindi pa agad siya nagpa-press briefing, kinabukasan pa po. Ngayon nung nagpa-press briefing po siya po ay nag-speech na hindi raw po totoo at fake news daw po yung mga kumakalat na balita. Ano po masasabi niyo? Anong balita po yun? Yun na hindi raw po totoo, hindi raw po kasama sa entourage si Lisa. Paulo Tantoco po, yung sa pagkamatay po niya sa ibang bansa po. Inireport na na kasama siya sa entourage. Di ba? Yun po ang sabi niya. At mga fake news daw po yung journalist. Ano po masasabi niyo? So fake news ang Inquirer, fake news ang Philippine Star, fake news ang Manila Times, Daily Tribune kasi matagal nang nai-report yan na nandun sila for Manila International Film Festival kasama si Pawi Tantoco. Pero iiwanan ko na doon yun kasi hindi po saklaw ng aking authority dito sa PDP. Pero ang akin, nananawagan na rin tayo sa Pangulo natin. Di ba nag-courtesy resignation niya si Claire Castro. Mr. President, umaapila po ako sa inyo. Huwag niyo tatanggalin si Claire Castro. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mawawala po kami ng source ng katatawanan. Alam niyo, mahirap ang buhay at baka na naman ngayon, mataas ang presyo ng bilihin at traffic. Ang dami pong naghihirap, ang taas ng self-rated poverty. Ang konsolasyon lang po namin, ang konsuelo na lang namin, may magpagtawanan kaming galing sa Malacanang bukod sa inyo. So, huwag na pong tanggalin
ni si Claire Castro, utang na loob, hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy, yung mga stand-up. Pinagtsatsagaan na po namin si Claire Castro. O parang awa nyo na. Hayaan nyo naman kaming matawa once a day. At saka pwede po ba si Claire Castro na lang lagi nagsasalita? Wala nang iba. Ha? Message sila po natin sa sa sambayan ng Pilipino po, Atty. Topacio. And seriously, ang panawagan ko po sa mga Pilipino, huwag po tayong pumayag dito po sa pagyura ng ating mga karapatan nitong pamahalaan ito. May nagsabi po na American jurist, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. Ngayon po, ginawa yan kay Pangulong Duterte na dating Pangulo. Gusto nilang gawin kay Senator Bato. What is to prevent them from doing that to you? Hindi nyo malaman kung sino sa inyo susundin ang isusunod. Masaya kayo ngayon or wala kayong pakialam dahil sasabihin nyo, wala naman kami pakialam din sa ICC, sa impeachment, pero darating pong araw, pag namihasa itong gobyernong ito na lagi na lang pong nilalabag ang ating batas, yung mga karapatan nyo po ang susunod na malalabag. Kaya, we have to stand firm because the price, eternal vigilance is the price of freedom. Salamat po. Thank you, Atty. Topacio. Thank you very much po. Thank you very much. Thank you, attorney. Thank you, thank you. Oo naman. Sikat tayo, no? Ayun, si Epi. Ano kami kay Kaulan? Buti nag-ano kayo. Nandito na pala kayo? Wala ako, wait lang ko, mga riders ha. Huwag kayo lalayas dyan. Okay, wait lang. Dito tingin, dito. One. Wait lang, hindi pa. Meron pa. One, two, three, smile. Okay, malis meron pa. One, two, three, smile. Meron pa. Ano na? Gusto na ngayon, hindi ba kayo nabasa? Right outside sa Quirino Grandstand. Yes, ma'am. Go, go, go. Ma'am, dito ka po. Ma'am, dito po. Para makita po. Sa gitna po, dito po ka. O, isa mo na, Wala isa. nang picture sa inyo. O, isa mo na. Isa mo na dito. Dito ka po, dito ka po. Isa mo na kami. O, ready? Ready? One, two, three. Yan ang masusugid na rider sa grandstand. Oh, 1, 2, 3, smile. Dito na si tropa.